In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Si koikaw kami dokul tolangon, way migtumpi to tano. Si koikaw kami bohoy to pagpianan tolangon na maotaw. Pusako kapusong no, kana akong to pabulos koy. O agbuyo koikaw, way bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, way kasabo ka koy, oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado ipag-ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kong imo no, way kahalaan ka lang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyan ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit kong pangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang patawad mo'y tagumpay na nag-iindig. Ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. MOBS Mindanao Online. Oras alas 7 sa 20 sa buntag. Ikalamay buntag na karoon atong balitang Mavs Radio TV balitang alas 7. Ilalagad sa hanginan ka Mavs Bernard Velez. Sa mga uluan nagtudling sa ato mga balita, Congressman Pulong o Congressman Harold personal nga gihatag o gihatdan o ginabang among nga nasunugan. Samtang Davao Congressman naghiusa nga dili mubutar sa isbutanan sa impeachment ni PBBM.
Congressman Pulong ni hatag na og tabang sa ikulang fire victims at mong gilabangin gabi. Sa balita nasyonal, anti-political dynasty. Bill buot mapasal ni PBBM. Samtang former Speaker Malong Jude siya may pagkaroon na. Dugang sa mga balita na lokal sa headline, Cash for Work program alang sa mga high beneficiary gisugdan. Samtang sa ato balita, Labor Advisory sa holiday sa February gipagula na sa Dole 11. Dailan sa bagong transport terminal sa Samal Gipay Gayon. Magato sa ato mga probinsya balita. Samtang libre serbisyo sa gobyerno niabot na sa mga mananagat sa Tuwil, Davao City. Magato ato mga headlines sa ato mga balita hatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative o Bininco. O ginunasab ni Tulio Uveles. Sa ato mga detalye sa mga balita, gihatdanog personal nga gisusi nila ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte o PPP Party List sa Harold Duterte. Ang kahimtang sa mga nasunugan sa Punta Dumalaga, Barangay Batida Playa kagahapon ato sa pagbisita sa duwa ka mga opisyal dunay sila'y mga bit-bit nga mga hinabang nga nakadalit o kakalipay o gagaan sa debate sa mga biktima. Ang sunog ni tabo niya itong Nono 8 di dunay 43 ka mga pamilya ang napiktuhan sa ang mga food trucks, mineral waters, hot forage o mga lands o parklands. Ang gitunon nila ni Congressman Pulong o mga staff ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II. Ang namatag pamilya nakadawat na sabog kitchen by essential wrap towels, undergarments o blankets, school supply alang sa mga apektado ng estudyante. Ato sa pagbisita ni Kong Pulong Duterte, iyang gipasaligan ang mga biktima na kung unsa pa ang ilang panginanglan musampit lang kay andan sila muabag nila ni Vice Mayor Rigo o PPP Party List Congressman Harold Duterte. Karong adlaw naghatag na sapog hinabang ang opisina sa ni Congressman Pulong sa 50 City ka mga pamilya na nasunugan sa Malambuon, Ikulan, Barangay 76-A, Bukana, Siyudad sa Davao. Dugang sa mga detalye sa balita, nagkahiusa na dili mubutar ang upat ka mga congressmen gikan sa dakbayan sa Davao. Dili sila musalmot o dili usab sila mubutar sa gipaygayang impeachment proceedings batok kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang maong mga congressmen mao sila si Davao 1st District 2nd o 3rd District Representative Paolo Duterte, Omar Duterte, Isidro Ungap o PPP Party List Representative Harold Duterte. Sa ilang iniusan na pamahayag nga girilis kagariha o kagapon ningon sila na ang ilang barugana nagagikan sa ilang konsensya o pagtuo na ang maong proseso wala na itinuod nga tinuha alang sa kamatuoran o tulubagon sa gobyerno. Isaway sa mga opisyal ang dagan sa investigasyon
nga matud pa gidominar sa impluensya sa Marcos administration. Hinungdan nga nahimo lang kining usa ka pasundayag nga ang resulta predetermined na adunay mga resulta bisan wala pa ang botasyon. Gipanawagan usab nila ang mas laom na pag-ila sa mga isyu sa flood control anomalies o mga giingon gigal nga pag-aresto kan kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Dugang sa pag-ingon nga magpabilin sila committed sa tinuod nga hustisya nga dili kontrolado sa politika. Dugang sa mga balita, lokal, personal nga mihatag tabang si Congressman Paulo Pulong Duterte o Congressman Harold Duterte sa pamilya nga biktuwa sa sunog Malambuan Street, Ikulan, siyudad sa Davao. Yatong Pebrero 10, 2026, ang ipanghatag na ayuda naglakip sa mga gamit, panluto, gamit sa pangaskwela, sama sa notebook, lapis, ballpen, mainom na tubig o uban pang panginanglanon alang sa mga biktima. Gitumong ang tabang aron matabangan ang mga biktima sa ilang pagbangon human sa maong insidente. Dugang sa mga balita gisugdan na sa DSWD-11 pinagi sa kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive integrated delivery of social services kung nakalay seeds ang ilang cash for work program alang sa mga higher education institution kung high beneficiaries. Gilangkuban ang mga beneficiaryo sa 540 ka high beneficiaries. Diin 300 nini ang graduate o 340 ang mga estudyante gikan sa upat ka mga campuses sa Davao del Sur State College. Gisugdan na sad kagahapon ang validation activities sa Sulup o Santa Cruz campuses. Laing ang tubig sa ito mga balita alang sa tukbang giya matud pa sa mga employers o mga empleyado sa nagpagawa sa Department of Labor and Employment 11 o Labor Advisory Number 0126 alang kini sa tukbang payment of wage sa duwag ka mga holidays karon nga bulan sa Pebrero. Gideklaran special non-working holiday ang February 17, 2026 subay sa pagsaulog sa Chinese New Year, samtang ang February 25, 2026 gideklaran special working holiday sa paghinumdum sa EDSA Power Revolution o anniversary. Samtang sa balitang nasyonal, nipanaw na si former Speaker Jose GDB Dibinisa Jr. sa edad na 89 ang nainusarang 5-term speakers or Speaker of the House of Representatives sa kasaysayan sa Pilipinas. Si GDB or Manong Joe na inaisip haligi sa liyastatura veterano magbabalaod gikan sa Pangasinan o una ng leader sa pagduso sa mga reforma balaghiusa o kalinaw dili lamang sa nasod kundi pati na sa international. Dugang sa ito mga balita na nasyonal, buot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapasa ang naayha mag-Hunyo 21 ang gitawag na priority bill sa administrasyon. Lakip niini ang anti-political dynasty bill na nagtumong sa matapos na ang pagdumina sa pipila ka mga pamilya sa politika. Matud ka nga Forest Police Officer Claire Castro, ginatiman na ang anti-political dynasty bill o lakip nini ang mga prioridad nga naghantong matod pa hugtanong ginuso sa Malacañang. Matod ni Senador Risa Hontiveros nga nagsugod na ang public consultation kalabutan sa maong sugyot. Lakip usab ang buot nga mapasa sa Pangulo ang Gradina Act, Independent People's Commission Act o Party System Reform Act. Mga kamaws, mao ka po naglangkob sa ato mga balita Mouse Radio TV Balitang Alas 7.
Kauban ako sa Digital Support Technical Department, Emily Ampilanon. O siyempre, sa kanibuang pwersa usab sa Mobs Radio TV. Inyong tigbalita, Bernard Viles, mayong buntag kanatong tanan. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs. Pagungan na, pagman. Yes, balik ta mga kamobs. Again, welcome, good morning sa ito ang programa karon. Mobs Radio Balita kada 7, no? Okay, dito sa ato guban pa mga impormasyon o mga balita, no? Dito sa itong panagbubugan. Kinigapon si Bernard Viles, kaubang Japon sa Technical Department Digital Support, Emily Ampilanon. Kumusta mo? Mayong buntag kanatong tanan og naginaot akong nagapon kamo sa maayo sa iyong panglawas karong urasa. Kay ang atong labaw magagahon ng atong Ginoong Diyos na kanunay nagatanaw na sinadto sa mga taong matarong. O nag-iingon ng mga kamabs nga ang kinignaang sikin sa katong nagapaubos sa yuta ipataas ka na ngadto sa langit. Yan. O katong sikin sa katong taas lang sa yuta ipaubos ka na sa langit. Kamoy magpili na asa mo. Pero kung may paitas mo sa langit, mo nag-iingon na God knows. Ang Ginoo lang babahala nimo. Basta mao'y gihatag na sugo na mabasa nato sa balaang kasulatan. So mo na siya everything. Okay, wala na to. Everything, dari naman day ko, no? Teka mo nakalimot day ko, dari naman day ko sa ako ang kuan. Dari day to. Okay, dari day to. Kalimot day ko na. Ano? Wala lagi. What happened? This. Okay, tepa. Dari siguro. Sambay mga kamabs, kaya ato ning manduri tabi. Sambay mga kamabs, kaya ato ning gi-connect nato sa Bluetooth ni. What happened to you? Goryo, kadiot lang ha, kay ano may nga naman ni si Goryo Consul okay, connected na. Okay, dami? I can try. Tepa pa. Okay. What? Base sa volume. Okay. Okay man. Wala man siya. Okay, Noah again M. So, what happened to you guys? Okay, sambay mga kamabs ha, kay atong may gipalusot nato ni Baya Bluetooth na unsa man pud ni ako ang kuan. Okay. Okay. Diri sa akong kuan oi, akong Bluetooth ha. Sambay mga kamabs ha, kay ako lang nagitestingan na ako mga effects diri. Media. Naman diri pero dito sa kuan sa Bluetooth. Okay, wait lang mga kamabs ha, kay naganta mga pag-isgutan una kita magtapos sa ato nga programa karon, Mobs Radio TV Balitang alas 7. Okay, na connected na siya. Dabe? Atong testingan. Diri data. Usa po ning microphone isa pod nga apil mo po ka. Okay. Naman to ganina. Ay, kay mampos kaguwang. Ay, Ginoo ko. Gi-off day na ako. Still
Okay, Mariela, mauti karon no. Balik ka na to. Ang kining ang kuan, balik ta sa tuang kinabuhi des kalibutan ba. Mao man niya ang pinakamaayo gyud na kuan kanang himuon jud, di ba? Kay masugot tag sa dili ang kining na atong dagan sa tong kinabuhi sa kalibutan kung ikaw magpahitason dinis kalibutan o sa yuta ipaubos ka na sa langit. Mao na siya mga kaigsunan ko. Kaya nahanglan gayod nga magpaubos kita aron ang tanang butang igadugang na mabitaw to giingon sa usa ka bersikulo ba nga kaning guto the word kaning niyang kuan kanang sa to nalimot naman hinoon ko tong bersikulo ba na kanang sa to katong pangitao na ang gingharian sa langit og ang tanang butang nga imong gipangayo igadugang. Anong katawa man ka, tama man to? Ana. Mao na siya. So kinahanglan nato na magpaubos kita diri sa yuta. Kay aron ipataas kita sa langit. Mao na magpili mo kay choice man na siya. Pero katong mapayubsanon, ang giganti na nadawat, di ba? So mao na ang usa sa mga saad sa Ginoo. So mao na nga ginahanglan kita mapasalamaton nato sa Ginoo. Tama? Kay tanang mga butang, tanang yung mga pangayo nato sa Ginoo, ato kanang pasalamatan, magamay man o madagko. Diba? So, nga na mga kamabs sa natuang himuon rin sa babaw sa kalibutan. Karon, narita sa laing bahin usab. Narita, kay kining manggong kuan, kani bitong isgutan ng kalambuan ba sa kuan kining ang mga munisipyo, no? Kaya mga kalambuan sa munisipyo mga kamabs kay isa ni sa mga ginatan-aw ko ron sa mga katawhan. Kung ang imong paminaw is positive pero sometimes negative kani para sa mga tao. Diba? Now, example lang nato kining na Matanaw, Davao del Sur. Pinagi silang mayor din na si Mayor Eric Agbon. Kining ni ang matod pa kay kanimang municipality of Matanaw, Davao del Sur sa first class municipality. First class municipality kini og doon na lang po yung mga ubay-ubay pa nga kalambuan hitabo din ha. Ano na siya. So, doon ay mga balaod, mga kaigsunan na distrikto sa mayor. May problema na. Di matasupak niya na, di ba? Di tasupak niya ng mga balaod. Kay balaod, mga gihusaan mga sa kininiang konsiho sa Bunyang Bayan, sa lungsod sa Matanaw. Kanang istriktohon nato ang kining niyang pipila ka mga negosyante nga naanad na kaniadto sa panahon pa ni former Mayor Vincent Fernandez. Hernandez ba to? Fernandez ba to? Silingan mo na pilido ba? Hernandez. Na siya. So, mga gaikso na mga kamabs, wala problema na mag-stricto ta sa mga balaod, pero tanaw na to ang kapasidad sa gininiang lungsod sa Matanaw. Diba? Tanaw na to ang kapasidad sa lungsod sa Matanaw kung ang ngayon ba okay. Basag ang audio. Ato na yung pahinayan gamay. Salamat sa kung ka na sa kaning dirita sa mic na ko isa. Okay. Kana kamurag din na siguro na basag siguro. Okay. Na-monitor mo DM. Okay. Kaning ni ang kuan mga kaigsunan, mga kamabs, ganito nga. Gining na isgutan na padagan sa lungsod sa Matanaw, usbo na ko, dili man ni dautan ng balaod. Pero doon naging negative aspect ngadto sa mga residente sa Matanaw. Diba? Doon ay negative. Sama na karon. Doon ay pipilag ka mga negosyante diya nga wala makarinyo
sa ilang business permit. Dapat paminawon sa lungsod sa kaning gobyerno sa Matanaw kung say reason nganong wa karinyo. Kumustahon na to ang kita niya. Ana lang, kasayon. Pero, tagaan po na to og lugway kung aron makapang tigom-tigom siya nga nung wa kapang rinyo. Abutan na to, dako sa kita. Dapat unta, dunay mga himuong warning kaniya, hatagan og pila ka bulan, og paluapon, og magahi, adya na aksyon. Pero, kumikan kay nagtagilid ang mga negosyo, naghatag ultimatum dahil ang LGU sa Matanaw nga for order for closure sa negosyo. Ay pitaon, luoy kay tag-iya na desperado o desperada. Mato sa report ng Panaw. Karon, kisa itong mablame niya na. Kailangan doon na ginatawag og education or pagtudlo sa mga negosyante diyang dapita aron maingon nato ba nga dunay gitawag nga maayong moral o pagtagad sa iyang negosyo. Now, tanaw na to ang iyang aspeto sa negosyo, tanaw to sitwasyon sa negosyo kung maayo ang dagan. So, ingana lang nga mga kamabs. Huwag strikto na to ang pagpasira kay wa man na nahimo kanad to ni Mayor Vincent Hernandez o Hernandez man diha. Sa ato pa kanis gutang mga former mayor manuluyon. Ang karon nga mayor kasamtangan si Mayor Eric Agbon strikto ra. Mo naging na ko mga igala kung strikto gani ka nga mayor na duna gayon mahitabo na negative aspect. So mao na siya. Diba? Negative aspect na ang mahitabo. So, kini nga bahina dapat lantawon sa opisyal diya sa kinini ang lungsod. Okay. Lungsod sa kinini ang pangalan na ni sa Matanaw, Davao del Sur. O kung magpabilin ang kinini ang kalambuan diya. Pero naging mo daw si Agbon dito nga total 2028 na magutob. Sa ato pa, babalikon dito si Mayor Vincent Hernandez. Sa ato pa na, murag ikaw, troubleshooter din napita. Still lang ginoo ko. Okay na na. Kung nalay mo na yung gusto mo itabo, kutob lang ka 2028. Ay, ang tao na, malipay pang tao sa imo na. Yan kay stricto. Okay, painindot niya mga gasyon na. Kay Kuan, mayo man ang gihimo diyan ni Kuan, Mayor Eric Agbon. Nga kanang diha sa may mga portion ng sentro bitaw ng dula ng mga palengke. Doon na gyud siya gihimo diya karon nga night market. Okay man na. Night market nya nay jaming-jaming dito, nay katakanta dito, nay kaon-kaon dito. Okay man na. May problema nun, manundog ka rin sa siyudad sa Davao. Wala problema na. Night market na sa Davao, na sa Ruhas, na po dito, pa doon sa Coastal Road. Di ba? Alam na. Ano mo na yung kanindot ang siyudad sa Davao? Kung sundo ko ng Davao, wala problema na. Pero, tanawan po na ito ang kuan. Tanawan na po ang dagan sa akin ng panginabuyan sa mga tao. Tanawan ko ng barangay inyong katipunan, no? Wala ambulance, samantala ubang barangay na sa muna. So may bot pa sa bot na diya, Mayor. No! So may bot pa sa bot na nga may ambulance ng kuan. Wa man hatagi og ambulance diya sa LG Matanaw. Sa mga politika. Ay tama na ng politika. Uy, naunsa naman tao pag iusap po mo. Dili maapektahan dili iba yung mga politiko ko dili makatawan baya sa mga barangay no. Mao man din maapektahan diya. Dapat iyong tanawon og serbisyon insakto kay kamo masugot mo sa dili gadawat magsweldo sa tao gikan sa mga tax lagtuo ba ka way bayad tax taga barangay yung katipunan da sa inyo di ba balusi yung serbisyo mabito mo na mo sa pwesto
At tagig ambulance ng diyan barangay yung Katipunan kay sumama sa report na nga yung mga matay din na nga dili mo dayon mahatod sa ospital. Napay hospital niyo sa Matanaw nga way klaro og nabay hospital niya pastilan. Wala diya nga atong tan-awon mga kamabs nga og serbisyon sa mga kining pipilak ka mga opisyal sa matag lungsod dapat ato nang tarungon. O sama anang diya sa kuano sa may tanawan no imo nang ihimplo ang lungsod sa Sulop Davao del Sur. O nung katawa man ka diya. Ang lungsod sa Sulop Davao del Sur may gala bisag tuod dugay na si kuan si Mayor Attorney Jimmy Sagarino. Walay puas ang iyang pagserbisyo ngadto sa mga katawhan niya. Oh, walay puas. Gumikan man sa iyahang heartily ginasing-kasing nga pagserbisyo sa mga katawhan. Magagmay ka man o madako, iya ka ng serbisyohan. Manguna gina siya. Manguna na siya ang serbisyo ngadto sa mga mag-uuma. Ngano man, kay iyang ipadako ang uma sa lungsod sa Sulop. Para production sa agrikultura nga mahimong abundansya. Mauna niya ang gihimo ni Attorney Jimmy Sagarino ang mayor sa Sulop. So, yan ang bahina ang pipilak ka mga association sa matag barangay doon ay mga mag-uuma igihatagan ginag mga assistance o mga cash assistance mga proyekto nga pangpadagan sa agrikultura sa mas kagamitan. Ingana ang gihimo ni Mayor Attorney Sulop si Jimmy Sagarino. Oh, ingana kasi ba? Oh, Mariana ron dali sa Padada, Davao del Sur. Okay, Davao del Sur. Dali sa Padada. Paspas ang kiningiang nahimong ayuda o pinaagi sa social services nga programa ni Mayor Joel Carpintero. Giayo ginagpanday, giayo ginagkarpintero. So mao ni ang usa sa mga atong nalantawan nga si Mayor Joel Carpintero daghan na ang nahimo diya although bag-o siya nga na-appoint na mayor. Kaya ang katumang dating mayor manggod si Presla ba to? Tungkuan ba? Pero mayor din na nag-diskusyonan sa kining korte o gi-implement sa DILG sa ombudsman no nga guilty no sa mga kaso. So mo na karon nga mihulip gayud si Mayor Carpintero kay kanadto Vice Mayor man siya. So mo ni karon gipaspasan katong previous nga mga atong mayor nga Bibo Padada. Mas bibo kay gipato gyud si ining Elias JTBG Elias. Beting lingawa sa mga tao. Oh, beting lingawa. Kay limang ka nga sakyut-sakyuran ng Elias wala lipay ng mga babae dito. Oh no. Oh, sus. Abi. Puno gud ang gym. Tungod ni Elias. Unsa man si Elias local band ra man na, local artist ra man na siya. Pero sikat nga bata ni. Grabe ang panalangin sa Ginoo ning bata. Gipadat ang gyud ni Mayor ko andya. Ni Mayor Joel Carpintero og kung bibo ka na to ang previous, mas bibo karon ang gihimo. Wala siya. Ang gipakapinan pang hashtag uswag padada. Pinaka the best gyud. Napay magpipilak ka mga programa ni Joel Carpintero nga mga social services kita bangal niya. Kung during kining ang convocation din na every Monday, doon na po siya ginapanghatag nga bugas ngadto sa mga senior na mga empleyado. Pila ka the best. Wa pa na nahimo kadto sa previous. Oh. Pero karon nalipay gid ang mga tao ngadto kang Joel Carpintero. Yahoo! Oh. Nalipay. Kana si Joel parting look profile gid nga tao. Mag-short pan, mag-chinilas. Oh no. Asa ka kitag mayor ana?
ipakita niya sa katawhan nga inana ang iyang kinaiya dihang dapita. Dili ta magdisinti ta niya. Okay na ta magdisinti ta niya. Dako kag nahimo sa kinini ang lungsod. Wa dyan mo. Saon mo na. So, mo na ano sa mga nakita nato karon mga kamabs ba nga ang uban nga mga lungsod sa Davao del Sur doon na gayoy mga strikto nga pamaagi, doon na pag-uyon nga to sa mga tao, bitong nga lang kag politiko na. Dapat uyon ka. Ano tagibuhat din na ni Eric Agbon? Uyon. Ayaw sundugang Davao mo strikto ka. Bitaw ka nilis ka niya to. Grabe ang hitak yan to. Apa na magmayor si Digong na late 80s, no? 1980s. Grabe. Panahon sa abot ng 1990s. Kanya to pa, panahon pa na yung mga anhing na itong mga mayor. Sila si Lopez, Sunyo, kaysa pa to, katong nahimang ba sa Respisyo. Kabot man ko na nila kanya to. Bata pa ko kanya to, high school pa ko. Pati sa mukha, gindabaw. Riot 3, riot dito. Anak na dito kanya to. Bastang gubuta, ang mga minor de edad. Moto'y tinuod, original na ayaw. Mga membro sa ayaw. Ayaw matulog ng gabi. Magbuntag, disco, magbuntag lag. Pero pag sulod ni Mayor Duterte, Digong, implement si Digong og korpyo daghang nalatusan kanya to. Di man manguli. Gay tolerate lagi kanya to ni panahon ni Anhing Boysonyo, ni Mayor pa. So mo na ang usa sa mga dako kalayan. Dito to sa peace and order, ang sugod. Kanang sa mata no. Peace and order din ang sugod mo, peace and order din ang napita. Sugod mo, peace and order din. Gigidiritso mga inoon, pag stricto ng mga business permit. Magpagwapo, taglungsod, tapos dara sa poblasyon, about sa mga kuan. Napagay-ibang ng forces kasada, ngit-ngit dia. Labi na pa doon sa bangkal, naingit-ngit dia. Pusbat lang ng mga dalan dia, under ka na sa probinsya. Dapat musungkit pagka ito project probinsya para pa sa mintuan ng pados bangkal na nagkagusbat dia ka makasada dia. Dapat na, ingana ba? Politik ka ba? Kailangan dula kay adjustment elastic. Murag gastik ko ba? Kasi yung gusto sa mga tao, ato niyang paboran, pagkita na ito medyo mali, implement na malaod. Usundogo na itong Davao, si Duterte ka na ito, sugod peace and order man. Bago kini naglambo, naghinihinig kalambo ang syudad sa Davao, muna ang pinagibuhat niya. Nga na. Mga lungsod, buhata. O pagsugod, kung ikaw nahimo og kang mayor, nakita niyang peace and order, nakagusbat na, muna imong unahon. Kaya ang usa ka lungsod manggod mga kamabs, nagubot, wagi kalambuan musunod. Inuod yun na siya. Walay kalambuan musunod kung gubot ang usa ka lungsod. Na i-repair usa ang kaniniang peace and order situation sa usa ka lugar. Diya na ang gisugdan ni panahon pa ni Mayor Digong Duterte. Diya nasugod. So mao na siya. Anyway, mga kaigsunan, nagampat ang mga pagisgutan sa ito na programang Mobs Radio TV Balitang Alas 7 o karon taud musunod ang kininiang Mobs Agri Tayo kauban usab dia si Mobs Ronald Igpit o kaniyang kauban siyang partner niya si Mobs Juliet Campuso. Karon taud may gila inyong makita madunog ninyo ang pipila ka mga isgutanan, mga balita, mga impormasyon, kalabutan sa agrikultura. Ayan. Masunod na, up next sa ato ang panagmanuban dari sa ato ang online platform station, ang Mobs Radio TV. Okay? So, bueno,
Sa ngalan si Kadibukang Pwersa sa Mavs Radio TV. Siyempre, nabagan usab kita karon sa Technical Department, Master Control. Mao ni Master Control na mo diri, beautiful girl, batanon, single. Ayaw mo kay maagi pa mas tatay ani. Bigyan mo. Okay. So, mga kaisunan, musuan ko up next ang Mavs Agri tayo ba ni Ronald Igpit o Juliet Campuso. Temporary kita manamilit sa atong programa Mavs Radio TV Balitang Alas City. Kini si Bernard Velez hangtod puon uban-uban ta. Temporary manamilit. Dagang salamat sa iyong pagtanaw. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan.